Sa araw ng kasal, inuutusan ako ng groom na hubarin ang wedding dress para ibigay sa dati niyang mahal. Ngayon ang kasal namin ni Han Kyu, 3 beses na siyang nagmakaawa at nagpropose sa akin. Dahil nakita ko ang pagiging seryoso niya, napagpasyahan ko na kahit ano pa ang gawin niya, papatawarin ko siya ng 3 beses. Kay Kuya Han Kyu ang disenyong ito para sa akin, ikaw na desperadang sunod-sunuran, anong karapatan mong isuot iyan? Kung hindi lang dahil sa ang pakikipaghiwalay sa iyo ang nakakasira sa imahe ng kumpanya, hindi ka papakasalan ng lalaking iyan, napakawalang silbi mong babae. Anong mga pinagsasabi mo? Tingnan mo ng mabuti. Suot ko ay ang wedding dress. Paano niya ito o-orderin para sa iyo? Gusto mong pakasalan si Kuya Han Kyu, tama? Sige, aayusan kita ng napakagandang makeup para sa bride. At yan, gusto ko lang naman subukan ang wedding dress. Kung hindi mo gusto, hindi ko na lang isusuot. Pero sinira mo ang damit ko, paano na ako attend ng kasal? Hubarin mo yan. Hindi iyan para sa iyo. Nakapag-invest ang DK sa kumpanya natin dahil iyon sa tulong ni Sixi. Kuya Han Kyu, huwag ka naman maging masyadong mabagsik. Han Kyu, alam mo ba na, buntis ako, tama na. Shishi, hindi pa siya nakakaranas sumali sa kasal kailanman at wala ka namang kasama sa pamilya mo? Kaya napag-isipan ko na. Siya ang gagawin nating bridesmaid. Binayaran naman na ang wedding dress na ito, pwede mo namang isuot kahit ilang beses mo gusto. Ngayong beses lang naman niya ito isusuot, bakit kailangang magreklamo? Araw ng kasal, tapos ang bridesmaid ang nakasuot ng wedding dress. Napakalaking katatawanan nito. Anong ginagawa mo? Tama na. Alis! Young mistress, kumusta na ang preparasyon mo? Nandito na ako sa mismong kasalan. Kailan mo ba balak sabihin kay Jang Han Kyu na ikaw talaga ang founder ng DK? Sa loob ng maraming taon ay palihim mo siyang tinutulungan. Kung malalaman niya ang totoo, tiyak na magpapasalamat siya ng sobra. Plano ko sanang sabihin sa kanya mismo sa araw ng kasal. Bakit kasama ng bridegroom ang maid of honor? Oo nga, ang nasa likod yata ang tunay na bride. Hindi kaya nagkamali sila? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sino ba ang yumayakap sa bridegroom? Hindi ba maid of honor yon? Hindi mo inaasahan, no? Kuya Han Kyu, ay binilhan ako ng bago. Kahit magpakasal pa kayo, ako pa rin ang pinakamamahal niya. Han Kyu, iligtas mo ako. Kuya Han Kyu, ate yan. Kahit hindi ka masaya, wag mo naman akong itulak. Guyan, humingi ka ng tawad kay Sishi. Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? Samantalang siya ang tumulak sa akin. Jang Han Kyu, tungkol sa wedding gown, maaari ko pang palampasin. Pero, itutuloy mo pa ba ang pananakit sa akin? Masyado kang mapaghanap ng butas. Bata pa si Shikshi at mahilig mag-ayos. Isa rin siyang presidente ng DK. Kung wala siya, hindi natin makukuha ang puhunan mula sa DK. Humingi ka na ng tawad. Kaya, iniisip mong dahil sa kanya ang lahat? Sa Ako ang totoo may-ari lang. ng DK. Ayaw ko nang makinig sa mga palusot mo. Kung gusto mong magbidabidahan, ang kasal na ito, i-enjoy mo mag-isa. Sige na po, Kuya Han Kyu. Masama ang pakiramdam ko. Maaari mo ba akong ihaid pa uwi?
Napakakaawa naman niya. 7 taong nagpumilit, bago lang nakuha ang kasal na ito. Siya, palamunin lang siya kay President Jiang. Tama ka. Anong binatbat niya kay Sixi? Pati ang investment para sa DK Group. Si Chen Si ang kumuha para kay President Jiang, President Lee. Tara na, alis na tayo. Ang mga katulad niyang umaasa lang sa ibang tao at walang dignidad, nakakaalat lang pagmasdan. Tara na, tara na. Ikaw ang nagtatag ng DK Group. Ibinigay mo ang lahat para kay Jiang Hanqiu at patago mo pang tinulungan ang kumpanya niyang umunlad. Tapos gito ang igaganti niya sa iyo, yan. Tungkol sa investment para sa Jiang Group, itutuloy pa ba natin? Sinabi ko na, bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Sa araw ng ating kasal, umalis ka kasama ang bridesmaid, at noong mismong gabi ng ating kasal, hindi ka umuwi sa akin buong gabi. Itinuring mo ba talaga ako bilang asawa mo? Kasalanan ba na isang wedding gown lang yon? Kung gusto mo ng bago, bibigyan kita ng pera mamaya at ikaw na ang bumili, okay? Pwede bang tumahimik ka na? At saka pala, dagdag ko lang, base sa alam ko, kahit itinatago ni Sixi ang tunay niyang pagkatao, sigurado akong siya ang founder ng DK. May pirmahan siya ng kontrata sa Makalawa, kaya umayos ka. Kung siya ang founder ng DK, ano naman ako? Isa ka lang maswerteng babae na nakapasok sa mayaman na pamilya. Pinakasalan kita, pero dapat sumunod ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magpanggap na kaawa-awa. Kanino ka ba nagpapalabas? Mas lalo lang akong nandidiri sa ginagawa mo. Wala akong gana, hindi na ako kakain. Wala kang gana, kasi siguradong busog ka na dahil kumain ka sa labas kasama si Chen Shi, di ba? Jiang Hanqiu, hindi ako ganoon katatag na tulad ng iniisip mo. Huwag mo naman sanang paulit-ulit na saktan ang damdamin ko. Lahat naman ang gusto mo, ibinigay ko sa iyo, di ba? Hindi ba na ituloy ang kasal natin? Saka kanino ang malaking bahay na ito? Sa akin ito. Huwag kang mapagduda at paghinalaan kami ni Shishi. Bakit ka ba nagmamadaling magpakasal? Hindi ba dahil malapit nang mag-go public ang kumpanya? Sana ay naging tapat ka na lang sa akin, Hanqiu, at sinabing gusto mo lang maging asawa ng boss? Kailangan pa ba ng ganitong arte? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw na nga ang nag-iwan sa akin sa araw ng kasal. Nagpuyat ako buong gabi para ipaghanda ka nitong lahat. Pero ang tingin mo lang pala rito ay isa lang pagpapanggap. Sapat na. Huwag na tayong magtalo pa. Hindi ba gusto mong kumain? Tara na. Kakain tayo sa labas. Ito ay idikit lang ni Shishi para maglibang. Kung hindi mo ito gusto, maaari mo itong alisin. Tungkol doon. Tungkol doon ang singsing na ito ay naiwan ni Sixi kahapon. Dadalhin ko ito sa opisina niya bukas. Ang underwear na iyon, marahil ay naiwan ni Sixi noong nagpalit siya ng wedding dress. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nasaan ang ating wedding ring? Ang bango. Tikman mo. Masarap ba?
Yan. Maaari mo ba akong pakasalan? Sa hinaharap, siguradong bibilhan kita ng mas malaking diamanteng singsing. Nawala ko ng hindi sinasadya, hindi naman iyon mahalaga. Hindi mahalaga? Minamaliit mo lang naman ang singsing na ibinigay ko sa iyo dahil hindi ito mamahalin, di ba? Sige, ngayong may pera na ako. Bibilhan kita ng bago. Gusto mo? Huwag mo akong bigyan ng ganyang muka. Huwag na mag-abala. Gusto ko nang bumalik. Ang sabi ko, bibili tayo ngayon din. Sinasabi ko sa iyo, bumili ka na yan ngayon din. Kuya Hanchu, kumukulog na. Natatakot po akong mag-isa. Pwede po ba kayong pumunta dito para samahan ako at pag-usapan na rin natin ang tungkol sa investment? Tungkol doon? Yan. May kailangan pa akong gawin. Malapit lang naman ang mall dito. Ikaw na ang bahalang pumili doon. Jiang Hanchu, pwede mo ba akong ihatid muna pa uwi? Dahil ang bata. Naisalin ko na ang pera sa iyo. Huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng singsing na may brilyante. Sabi ko na nga ba, tuwing kumukulog, basta kasama ko si Kuya Hanchu, hindi na ako natatakot. Kuya Hanchu, Jiang Hanchu, huli na ito. Tulungan mo akong gumawa ng dokumento para sa diborsyo. Miss Gu, kasasalin mo pa lang. Kinasal sigurado ka na bang makikipaghiwalay ka? Sigurado na ako. Gawin mo na ang mga dokumento ngayon din. ayos lang na isipin nilang ako ang boss ng DK dahil sa ganoong paraan ay lalo ka pang susunod sa akin. Nalaman ko na ang lahat, ang misteryosong founder na yon ay hindi kailanman nagpapakita sa mga ganitong salu-salo. Kuya Hanchu, pasensya ka na sa akin, nadumihan ko pa ang iyong damit. Gabi na rin masyado at tumigil na ang ulan, kailangan ko nang umuwi. Sandali. Paglipas ng alas 12, kaarawan ko na. Kuya Hanchu, hindi mo ba sasamahan ang may kaarawan? Kapag natapos na ang lahat ng ito, aalis na ako papuntang ibang bansa. Kahit itong maliit na hiling ba ay hindi mo mapagbibigyan? Hindi ginamit ni Yan ang card. Wala rin siyang sagot sa mga mensahe. Talagang kailangan ko nang bumalik. Ganito na lang, tungkol sa cake na gusto mo. Sasabihan ko si Yan na gawan ka mamaya. Ano? Yan? Galit ka ba? Bakit hindi ka bumili ng singsing? Hindi ako galit. At bakit naman ako magagalit? Siya naman ang nakatutulong sa iyo. Kaya sige na, samahan mo siya. Mabuti kung hindi ka galit. Siya nga pala, may isang bagay na gusto ko sanang pag-usapan natin. Iyong si Shishi, gusto niyang magkaroon ng birthday party sa kumpanya. Aalis na rin siya papuntang ibang bansa. Siya kasi, alam niyang marunong kang gumawa ng rabbit cake. Baka naman, pwede tayong gumawa ng isa para maging regalo sa kaarawan niya. Anong sa tingin mo? Yan. Mahal kong asawa, sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ko. Gagawin ko lang naman iyon. Para lang pasayahin siya, di ba? Kapag natapos na ang lahat ng ito, mag-honeymoon tayo, ayos ba? Jiang Hanchu, huli na ito. Baby, siguro ay dapat bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon upang linawin ang lahat ng ito.
Papakasalan ko si Guyan dahil lang sa naawa ako sa kanya. Wala siyang pamilya at ang tagal na naming magkasama, kaya kung hindi ko siya papakasalan, anong iisipin ng ibang tao sa akin? Paano naman magkakaroon ng bata sa pagitan naming dalawa? Ginagawa ko lang ito dahil sa responsibilidad ko bilang lalaki. Yung! Yan, kanina ka pa ba rito? Kakarating ko lang. Bago ako umalis ng bahay, nag-message ako sa iyo para ihatid itong cake. Wow! Nabagit ko lang naman iyon. Kuya Hanchiu, pero talagang pinagawa mo sa kaniya para sa akin, haha. Sige na. Kuya Hanchiu, itong maliit na kunehong ito ang kumakatawan sa akin. Kaya ngayon, kainin mo na ako. Para kapag umalis na ako ng bansa, lagi mo pa rin akong daladala sa puso mo. Tingnan mo iyang si Guyan, mukha ba siyang asawa? Mas mukha pa siyang katulong. Sisi, bakit mo pa kailangang mangibang bansa? Concerned naman sa iyo si President Jiang. Ang sarap naman nito. Ate Yan, bakit mo ba ako tinitingnan ng ganyan? Huwag mong sabihin nagagalit ka pa rin dahil noong araw na suot ko ang bestidong iyon. Pasensya ka na. Hindi ko dapat ginawa noong araw ng kasal na agawan ka ng atensyon. Pero si Kuya Hanchiu kasi ang pumili ng bestidong iyon buong araw. Gustong gusto ko talaga ito. Iyon pala ang narinig ko sa labas ng pinto kanina. Iyan ang totoo mong nararamdaman. Yan, hayaan mong magpaliwanag ako po. Tama na. Ayaw ko nang makinig sa paliwanag mo. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Ano? Hiwalay? Kapag iniwan mo ako, mawawalan ka ng pera at wala kang mapupuntahan. Huwag mo nang intindihin iyan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay ang mapunta sa tabi mo. Walang hiya ka. Huwag mo akong hawakan. Ang hayaan kang mapabilang sa pamilyang Jiang ang siyang pinakamalaking pagkakamali. Bukod sa paggasta ng pera ng anak ko, ano pa ba ang kaya mong gawin? Lumipas na ang maraming taon, pero hindi ka man lang nagkaanak. Kung pera lang ang habol ko sa kanya, hindi sana ako sa kalsada lang pumayag noong nag-propose siya sa akin. Iyon ay dahil nakita mo agad na ang anak ko ay isang taong may marangal na kinabukasan. Ang anak ko ngayon ay chairman na ng isang malaking kumpanya, habang ikaw ay wala pa ring narating. Sa paanong paraan ka naging karapat-dapat sa anak ko? Sinasabi ko sa iyo, bago ang gabi ng pirmahan, dapat ay nakipaghiwalay ka na sa anak ko. Dahil si Sishi dapat na maging tunay na manugang sa pamilyang Jiang, kahit pa may masamang usap-usapan, di maaapektuhan ang karera ng anak ko. Kung wala ako, ang kumpanya niyo ay hindi kailanman magiging malaki. Nababaliw ka na ba? Tauhan ka ba ni DK Group? Paano kung sabihin kong oo? Itigil mo na ang mga kasinungalingan na iyan. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi kami maniniwala sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, si Sishi ay nagdadalang tao na at hindi ko hahayaang umalis siya ng bansa. Yan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Anak, sinayang na niya ang 7 taon ng buhay mo, paalisin mo na siya agad. Totoo nga, na ang pagkakamali ng lalaki ay paulit-ulit lang mangyayari. Jiang Hanchiu, hindi ka nararapat maging ama ng anak ko. Kasunduan sa paghihiwalay ba ito? Pipirmahan ko. Jiang Hanchiu, siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan. May sunog. May sunog. Hindi na kaya ni Mama. Inatake si Mama sa puso. Tulungan mo po akong makalabas. Yan, hintayin mo ako, babalik agad ako.
Anak ko, Ma, bitawan niyo ako. Nasa loob pa siya niyan. ang masamang babaeng iyon, kung wala na siya, ano naman? Huwag kang pupunta doon. Hindi ba nakalabas na siya? Nakakainis. Bakit hindi pa siya nawala doon sa loob? Pero ayos lang, mawawalan din siya ng lahat sa huli at sa akin lang ang Kuya Hanchu. Yan. Ayos ka lang ba? Ialis mo ako rito. Sandali, sino ka ba? Babae ko ito, kaya alisin mo agad ang marumi mong kamay sa kanya. Ito ang matagal ko nang inihandang kasunduan sa diborsyo. Jiang Hanchu, tapusin na natin ito. Wala kang kwenta? Hinding-hindi ka nararapat sa kanya. Nararapat siya sa mas mabuting tao. Xiaomei, huwag kang mag-alala. Magsisisi rin sila. Diyos ko, hindi ba iyon ang coaching 10 lang sa buong mundo? Parang iyan ang convoy ni DK Group. Yan. Yang Chen, bakit ka nandito? Pasensya na, nahuli ako ng dating. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang lumayo pa. Guyan. Saan ka pupunta? Sino-sino pang lalaki ang naging kabit mo nang hindi ko alam? Sino ba ang dalawang lalaking ito? Kung wala ako, ang kumpanya nyo ay hinding-hindi makakaangat. Ibig bang sabihin ay tauhan ka ni DK Group? Paano kung sabihin kong oo? Paanong nangyari iyon? Totoo kaya ang sinasabi niya? Guyan, saan ka pupunta? Sa totoo lang, habang hindi ako nakatingin, ilang lalaki na ba ang naging kabit mo? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Pakialaman mo na lang ang iyong mahal na si Xiaomei at ang iyong anak. Guyan, anong kinababaliw mo? Ang boss ng DK ay si Sishi. Kahit nabuntis pa siya, sa oras na maipanganak ang bata, ituturing ka pa rin niyang nanay. Hindi pa ba sapat iyon? Anong sinabi mo? Siya? Ang founder ng DK? Nagbibiro ba kayo? Anong alam ng isang hamak na gwardiyang tulad mo? Hindi mo man lang kilala ang founder. Alam ko naman na ang pulubing si Guyan ay walang kakilala sa DK. Anak, huwag mo na siyang kausapin. Kung gusto niyang umalis, sige. Pero pabalikin mo sa kanya ang lahat ng perang ginastos mo sa kanya sa loob ng maraming taon. Sige, Guyan, inaamin mo na ba? Basta't ibalik mo lahat sa akin ang mga perang nagastos ko at ang lahat ng mga binili ko para sa'yo, pati na rin ang suot mong damit. Tama iyan. Anak, malaking halaga ang nagastos niya nitong mga nakaraang taon, di ba? At ang dalawang ito, sila ba ang mga lalaki mo? Pagbayarin din natin sila. Kayong mag-ina, napakawalang hiya ninyo talaga. Huwag ka nang madaming sinasabi. Hubarin mo na iyan. Kung hindi ay ako mismo ang maghuhubad niyan para sa iyo. Guyan, sino ang lalaking ito? Kababalik mo lang ng bansa, huwag ka nang humanap ng gulo. Ang bagay na ito, ako na mismo ang mag-aayos nito. Tara na. Walang aalis? Walang aalis. Mga tao, tingnan ninyo. Ang masamang babaeng ito at ang kanyang mga kabit. Sinaktan nila ang anak ko at sila rin ang nanunog. Harap-harapan talagang ng bababae. Anong tingin niya sa kasal? Napakababa naman ng uri niya. Dalawa agad ang nilalandi mo, kaya mo ba? Bakit hindi ka na lang magbenta ng katawan? Oo nga, tama siya. Tama kayo. Ang masamang babaeng ito. Hindi lang siya nang kakasakit, pati pera ng anak ko ay ninakaw niya. Napakasama talagang tao. Nakakagalit naman. Xiaomei, buntis ka. Pakalmahin mo ang loob mo. Huwag mo nang pakialaman ito. Ako na mismo ang magpaparusa sa kanila. Huwag ka nang makialam. Ako na mismo ang magtuturo ng leksyon sa kanila. Ipasara niyo iyang mga mababaho ninyong bibig sa akin ngayon din. Pababaitin ko kayo ngayon din.
Young mistress, nabalitaan ko ang lahat. Ang walang hiyang si Jiang Hanchu na iyon, kakanselahin ko na ang investment ng DK ngayon din. Ang signing banquet, huwag na nilang asahan na matutuloy pa iyon. Hindi. Itutuloy ang banquet. At personal akong dadalo. Yang Chen, salamat sa iyo ngayong araw. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para namang hindi tayo magkakilala. Kung hindi lang dahil kailangan kong mag-aral sa ibang bansa noon, hindi sana tayo naghiwalay. Yan. Ngayong divorce ka na, formal akong mag-aalok ng kasal sa iyo. Pero kapipirma ko lang ng divorce. Hindi ka ba natatakot? Basta ikaw, wala akong kinatatakutan. Hindi ba mo gustong gumamit ng bagong pagkakakilanlan sa pagdalo sa banquet para makita mo ang magiging reaksyon ni Jiang Hanchu? Hanggat ibinabalik mo sa akin lahat ng perang ginastos ko sa iyo at lahat ng mga bagay na binili ko sa iyo, pati na ang damit na ito. Eksakto. Kailangan ng bata ng isang gwapong daddy. Pumapayag na ako sa alok mo. Sa banquet ngayong araw, mamumuhunan ang DK sa yang ihanda mo na nang mabuti ang signing ceremony. Mahal kong fiancé. Ito na ang magsisilbing regalo ko para sa iyong bagong kasal. Ganyan nga dapat. Dati-rati kasi, pinilit mong magpakasal kay Jiang Hanchu. Hindi pumayag ang buong pamilya noon. Ngayong maayos na ang lahat. Sa wakas, ay nasa tamang landas ka na rin. Congratulations, President Jiang. Sinabi ko na, bata pa ay matagumpay na si President Jiang. Siya ang magiging pinuno ng Haicheng. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, ang Secretary Zhou mula sa Yang ay darating din para bumati. Dati ay masyadong kampante ang Yang dahil sila ang nangunguna sa industriya at madalas silang hindi pumupunta sa ganitong piging. Pero ngayon parang nandito sila para suportahan ang ating President Jiang, di ba? Sa tingin ko, sa hinaharap, ang Haicheng ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni President Jiang. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Lahat kayo. Sa totoo lang, hindi ako ang pangunahing bida sa araw na ito. Kung nasaan man ako ngayon, ito ay dahil kay Sixi. Sa inyong lahat, patawad po, maiwan ko muna kayo sandali. Guyan, paano ka nakapasok dito? Ang okasyong gaya nito ay hindi para sa mga taong katulad mo. Hindi mo dapat sinasabi yan, hindi ako basta-basta nakapasok lang dito. Sa mga ganitong lugar, makakapasok ako kailan ko man gustuhin. Inihanda ito ni DK Group na espesyal na investment and signing dinner. Ang mga narito ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Isa ka lang hamak na empleyado. Sa anong karapatan ka nandito? Saan mo ninakaw ang suot mong damit? Alam ko na, nagsisisi ka na, hindi ba? Gusto mong manggulo at sirain ang magandang pagsasama ng aming si Hang Q at ni Sishi. Guyan, hindi ko inasahan na may ganito ka palang side. Kung sakaling may nararamdaman ka pa rin sa akin, maaari kong isaalang-alang na gawin kang maging keridako. Ngunit ang lugar na ito ay hindi para sa iyong panggugulo. Kapag nakuha ko na ang puhunan at si Sixi, ipapaupa kita ng sarili mong apartment sa kanlurang lungsod. Ano? Sang-ayon ka ba? Jiang Hanchu, talagang nakakasuka ka. Guyan, binigyan na kita ng pagkakataon. Ang patuloy mong paghabol sa akin ay walang silbi. Mas lalo lang kitang kinasusuklaman dahil dyan. Umalis ka na ngayon din. Ang piging na ito ay inorganisa ng DK. Hindi pa nagsasalita ang may-ari. Bakit tumatahol ka ng parang aso? Ikaw, walang hiya ka. Guyan, bakit hindi ko napansin noon na ganito ka pala kabastos? Ang kawalan ng pinag-aralan, hindi mo yon kasalanan. Pero ang lumabas at magpahiya ng sarili, iyon ang maling ginagawa mo. Ito ang pinaka-importante kong araw. Kapag nakuha ko na ang investment ng DK, ang aking antas at katayuan ay hindi mo na kailanman maaabot. Sigurado ka bang mamumuhunan sa iyo ang DK? Sigurado ka ba na mag-i-invest ang DK sa iyo? Siyempre naman, si Shishi, bukod sa pagiging founder ng DK, mahal na mahal niya ako at hanga siya sa akin. Kumpara noong magkasama pa tayo, mas mabuti ito ngayon. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, umalis ka na agad. Ate Yan, bakit ka nandito? Shishi, nandito ka na pala. Napakaganda mo talaga ngayong araw. Huwag mo na pansinin ang baliw na babaeng ito. Sadyang masyadong mahusay ang anak naming si Hanchu. Ang mga guard dito ay hindi marunong sa trabaho nila. Pinatuloy pa siya rito. Tatawag na ako ng mga tao papalayasin siya.
At yan, kahit pa ang isang mahirap ay magsuot ng puro peking gamit, hindi mo pa rin maitatago ang amoy ng pagiging hampas lupa mo. Baka naman may sinamahan ka na namang lalaki para lang makapasok ka rito? Uulitin ko sa'yo, pumasok ako rito ng marangal. Sige, nasaan ang iyong imbitasyon? Sa pagkakaalam ko, hindi kita inimbita. Imbitasyon? Pasensya na, hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumunta rito. Ako ang fiancé ng President ng Yang. Tama na ate yan. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Dinala ka raw dito ni President Yang. Bago ka magsinungaling, alamin mo muna ang totoo, okay? Laging nasa ibang bansa si President Yang. Kung sakali man, kung bumalik man siya ng bansa, paano mo naman siya makikilala? Guyan, para lang galitin ako, nawawalan ka na ng kahihiyan. Ang mga tulad mong mukhang pera, dapat ay lumuhod sa paanan ko at magmakaawang tanggapin kitang muli. Alam mo naman na magkalaban kami ng Yang, tapos gagamitin mo pa ang pangalan nila. May mukha ka pa bang ihaharap? Alam mo palang magkalaban kayo ng Yang Group. Hindi pa opisyal ang investment ng DK sa iyo, gusto ko talagang makita. Kapag nakuha na ng Yang ang investment ng DK, kung ano ang magiging itsura mo. Nakaasta ka na ngayon na parang siguradong-sigurado ka na. Akala mo ba talaga ang pinapangarap mong 10 bilyong dolyar ay matutupad? Anong ibig mong sabihin? Ang investment ng DK kay Kuya Hanchu ay ako mismo ang nagdesisyon at walang magbabago rito? Walang hiya ka. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ng anak ko? Kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Si Sixi ay ang founder ng DK. Ang pagkuha ng anak ko ng investment ay sigurado na. Hindi ko akalain na masyadong mataas ang tingin sa iyo ng founder ng DK. Oo nga pala, Sishi, sa kontratang ibinigay mo kay Jiang Group, ilang dagdag na kondisyon ba ang mayroon doon? Lahat ng ito ay sikreto ng negosyo, bakit ko naman sasabihin ito sa iyo? Wala kang alam na babae ka. Siyempre, mahalaga sa akin si Kuya Hankyu. Para sa hapunan ngayong gabi, nagbuhos talaga ako ng maraming pagsisikap. Ang suit ni Kuya Hankyu ay dinisenyo ng 100 Italianong designer at ginawa sa loob ng 6 na buwan. Ito ay gawa sa kamay. Ang kontrata sa pirmahan ay maugat sa ginto at maging ang panulat na gagamitin niya sa pagpirma ay pinalamutian ng 188 pirasong dekalidad na puting diamante. Ginagawa ko ang lahat ng ito para matiyak na si Kuya Hankyu ay mapabilang sa balita ng negosyo bukas bilang headline. Ate yan, paumanhin. Nakalimutan ko na isa ka lang pala, isang housewife na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. O hindi ka na pala isang housewife na yon. Ang mga sinasabi ko, siguradong hindi mo pa narinig kailanman, di ba? Ang mga bagay na iyan, basta gusto ko, makukuha ko iyan anumang oras. Subalit, naniniwala ako na hindi dapat ang tao ay husgahan o uriin base lamang sa mga material na bagay na ito. Itigil mo na ang pagpapanggap na tila napakalinis mong tao. Kung hindi ka lang ganit sa yaman, bakit ka pa nandito? At ginugulo si Kuya Hanshu. Tama si Ekshi. Isa ka lang namang walang kwentang babae. Noong kasama mo pa ang anak ko, kung sino-sinong lalaki na ang nilalandi mo. Ngayon, nagpapanggap ka pa na mapapangasawa ni President Yang. Nabalitaan kong darating daw ngayong araw ang Secretary Zhou mula sa Yang. Kapag nangyari iyon, pagbabayarin kita sa daldal mo. Guyan, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Mamaya, kapag pinarusahan ka na at napahiya ka sa harap ng lahat, wag kang luluhod at magmamakaawa sa akin. Jiang Hanchu, bakit hindi ko napansin noon na ganyan pala kataas ang bilib mo sa sarili mo? Pero pagdating ng seremonya ng pirmahan, ang tanging mapapahiya ay walang iba kundi ikaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang suit ni Kuya Hanchu? Kahit ilang lalaki pa ang landiin mo, hindi mo kailanman magagawang kitain ang halaga ng kahit isang butones nito. Huwag mong isiping porke suot mo yung basura at peking singsing na nakuha mo lang kung saang palengke, kapantay mo na kami. Pinagpasensyahan na kita ng paulit-ulit, huwag ka nang magmalabis. Ang masamang babaeng ito, paalisin niyo na siya rito. Guyan, nasisiraan ka na ba ng bait? Nagawa mo pang itulak si Shikshi? Dito, hindi ito lugar para sa panggugulo mo. Naintindihan mo? Jiang Hanchu, patingnan mo kaya ang mga mata mo. Malinaw naman na siya ang naunang kumuha ng mga gamit ko. Tama na. Nandito tayo sa isang party para sa pagpirma. Hindi ito palengke. Isa ka lang namang mababang uri at wala kang karapatang magpunta rito. Mula ulo hanggang paa, kayang bilhin ni Shishi. At kung saktan ka man niya, dapat ka pang magpasalamat. Dapat kang magpasalamat at hindi ka namin dinala sa himpilan. Kayong mag-ina, talagang pinapabilib niyo ako. Sa mga katulad ninyo na hindi marunong kumilala ng tama, karapat-dapat ba kayong mamuno ng kumpanya? Tumahimik ka. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Akala mo ba kapag nagnakaw ka ng damit,
at nagsuot ng peking singsing, ay magiging mukha ka ng mayaman. Tingnan mo muna ang amoy mahirap mo. Kahit gaano karaming pabango ang gamitin mo, hindi iyan matatakpan. Kunin mo itong pera at magmadali kang maligo. Dahil kung hindi, ang sinumang nandito na naghihintay para bumati sa anak ko na mga sikat at mayayaman ay hindi ka papatawarin. Tama. Ang seremonya ng pagpirma ay magsisimula na. Ang mga hamak na katulad mo ay dapat nang umalis. Ang bawat tao rito ay may mataas na katayuan. Kahit ang mga serbidor ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay para lang makapaglingkod kay President Jiang. Kahit pa sabihing naging magkasintahan kayo ni President Jiang noon, ano naman ngayon? Sibang matagumpay na lalaki ang walang panandaliang relasyon sa nakaraan. Tanging si binibining Sixi lang na isang mahusay na babae, nararapat para sa ating President Jiang na makasama. Kaya ikaw, huwag mo nang hiyain ang sarili mo. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Walang saysay ang paghahabol mo. Mabuting tao si Kuya Han Q, binibigyan kanya ng dignidad. Kung hindi dahil sa pagbabanta mong may mangyayaring masama sa iyo, sa tingin mo ba ay pipiliin niyang pakasalan ka? O baka naman masyadong mabaho ang amoy mo? Kulang pa ba itong pera? Eto, sapat na siguro ito para makapaligo ka, makinig ka sa payo ko, kapag malinis ka na, maghanap ka na lang ng trabaho sa club, baka doon ay may gwardiyang magkagusto sa'yo. Kuya Han Q, hindi mo siya kailanman magiging kapantay. Kayong mga tinatawag na magagaling na eksperto sa industriya, ang kitid ng pananaw. At ang lalala nyo. Nagsabi lang ang DK na mag-invest sa Jiang Hanchu, ay atat na kayong sumipsip sa kanya. Hindi nakakapagtakang ang Yang Chen sa ibang bansa na nagpapatakbo ng kumpanya sa matagal na panahon ay nananatiling pinakamalakas sa industriya. Kayong mga taong ito, wala man lang kayong kakayahang makipagsabayan. Mga mangmang. Saan galing ang baliw na babaeng ito? Paalisin siya. Ano bang alam mo? At kung ano-ano ang sinasabi mo? Ano bang pinagsasabi mo? Isang henyo sa negosyo si Kuya Han Q, nag-invest ako sa kanya dahil may galing siya, at ang paghanga ng iba sa kanya ay nararapat lang. Sa kabilang banda, Yang Chen na sinasabi mo, para sa akin, swerte lang siya. Kahit gaano pa siya naging matagumpay noon, ngayong araw, darating si Secretary Zhou ng mga Yang at babatiin si Kuya Han Qbing bilang bagong hari ng industriya. Isipin mo na lang muna kung paano ka luluhod para magmakaawa mamaya. Talaga? Nagkakamali ka yata ng iniisip? Walang matatanggap na investment ang Jiang Hanchu. At kayo, makikilala nyo na rin ang bagong hari ng komersyo. Guyan, ano bang nangyayari sa'yo? Alam ko namang na-stress ka sa pakikipagdiborsyo sa akin, pero mabuti pang huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito, kung hindi ay huwag mo akong sisihin kapag naparusahan ka. Jiang Hanchu, tila hindi mo talaga tadhana na maging matagumpay. Binalak ko sanang tulungan kang makapasok sa alta sosyedad, pero hindi mo pa nakukuha ang investment. Lumabas na ang tunay mong ugali. Ipapasok ako sa alta sosyedad? Sobrang taas naman ng pangarap mo. Alam mo ba, kung wala ang pangalan ko ngayon, matagal ka nang napaalis dito. Kung wala ako, ikaw ay isa lamang pulubi na nanilimos sa kalye. Malalaman mo rin kung ano ang binitawan mo. Pagdating ng oras, huwag kang luluhod sa akin. 7 taon tayong magkasama, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo ba ay hindi kita kilala? Huwag kang magpanggap sa harap ko, isa ka lang naman na hamak na babae. Ikaw, wala ka namang alam gawin kundi ang manulot at mangakit ng mga lalaki. Ano pa bang kaya mong gawin? Ang mga katulad mo ay hinding-hindi magtatagumpay sa buhay. At isa pa, huwag mong isiping may lalaking lilingon sa iyo. Huwag mong kalilimutan na ako ang nagbigay ng perang ginamit mo sa negosyo. Kung ano man ang mayroon ako, ay hindi mo kayang maisip. Dahil sa wala kang utang na loob, darating ang araw na mawawala ang lahat sa iyo. Guyan, ako na nagsasabi sa iyo, may hangganan ng pasensya ko. Ngayon ang espesyal na araw ng pagpirma ko ng kontrata. Kaya umalis ka na rito agad, maintindihan mo? At isa pa, ikaw, wala kang karapatang magpunta rito at wala ka rin karapatang pagsabihan ako. Hindi ikaw ang magsasabi kung may karapatan ako o wala. Parating na rito si Yang Chen, siya ang magsasabi sa inyo kung sino talaga ako. Pagdating ng oras na iyon, sana ay ganyan ka pa rin kayabang. Huwag ka nang umarte dahil mabuti ang loob ko, maaari pa kitang patawarin. Pero kapag hindi ka pa umalis, sa oras na dumating si Secretary Zhao ng Yang Group para protektahan ako, hindi siya magiging mabait sa iyo. Jiang Hanchu, nagkamali talaga ako sa pagpili sa iyo. Bakit ko ba ibinigay ang lahat sa isang katulad mo? Sino namang nakakaalam kung saan galing ang maruming pera mo? Huling beses ko na itong sasabihin, lumayas ka rito. Hindi ako aalis ngayon, ano ang gagawin mo? Sige, huwag mo akong sisihin kung makalimutan ko ang pinagsamahan natin. Pasensya na, pero mabibigo ka lang.
Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa iyo tulad ng dati. Nandito ako ngayon para ituwid ang lahat. Ang mga basurang tulad mo ay dapat lang nakatulad ng kontratang ito na nasa basurahan dapat. Guyan, nababaliw ka na ba? Walang hiya ka. Lakas ng loob mong sirain ang pagpirma ng kontrata ng anak ko. Diyan kayo. Itapon niyo siya palabas. Ano pang hinihintay nyo? Bilis, kumilos na kayo. Hiyain niyo siya at itapon sa labas. Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Patawad, huli na ako nang dumating. Yan, kamusta ka na? Ako si Yang Chen, ang presidente ng Yang Group kani-kanina lang. Sino ang may balak na palayasin ang fiancé ko? Ang boss ng Yang. Ang bata pa pala niya. Ang babaeng baliw na ito, siya nga talaga ang fiancé niya. President Yang? Totoo nga na nagbabago ang hitsura kapag maayos ang suot. Guyan, tingin mo ba sa amin ay mga uto-uto? Malinaw na kilala ko ang lalaking ito. Siya ang security head na sumundo sa iyo noong araw na iyon. Sige, hahayaan ko na ang pakikipagrelasyon mo sa hamak na security. Pero bakit kailangan magpanggap pa siya bilang si President Yang? Kaya pala ang perang ibinigay sa iyo ni Kuya Han Q ay ginamit mo lang para kumuha ng aktor. Siya ang presidente ng Yang, edi sana ay naging reyna na rin ako. Hindi ka nila kilala. Masyado kasing low profile ang naging buhay ko. Kaya kahit si Secretary Zhou ay hindi isiniwalat ang tunay kong pagkakakilanlan. Siya ang dapat sisihin dito. Muntik na ninyo kaming maloko. Isang huwad na tulad mo. Ang lakas ng loob na sisihin si Secretary Zhao? Tauhan ko lang si Secretary Zhou. Kaya natural lang na maaari ko siyang sisihin. Kaya pala hindi ka umalis kahit pinalayas na kita. Dahil kumuha ka pa pala ng aktor para magpanggap na si President Yang. Pasensya na, ngunit mukhang mabibigo ka lang. Siya ay tunay at walang duda na ang presidente ng Yang. Nasa panganib na nga ay ang tigas pa rin ng ulo mo. May oras ka pa para umamin sa pagkakamali mo. Anong mali sa ginawa ko? Guyan, huwag kang masyadong mayabang. Ganto na lang, kapag kayong dalawa ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin, siguro ay maaari ko pang pag-isipan na tulungan kayong humingi ng tawad. Jiang Hanqiu, delivery man ka lang din dati. Bakit simula noong kumita ka ng konti, ay minaliit mo na ang mga karaniwang tao? Ang isang katulad mong mayabang na bastos, ay syempre hindi alam kung sino ako. Baka nga ang antas at katayuan ko ay mas mataas pa kaysa sa inyong lahat na naririto ngayon. Kaya, sa tingin nyo ba, isa akong peking tao? Kung hindi, ano pa? Ang mga gwardiya dito, ang bababa ng kalidad ng trabaho nila at hinahayaan nila ang mga tulad ninyong basurang galing sa pusali na makapasok dito. Kami pa ang nasa mababang uri? Mga mahal naming panauhin, pasensya na po kayo. Kasalanan ito dahil ang anak ko ay napakagaling, kaya siya pinipilit na dikitan ng babaeng ito na walang hiya. Hinahabol siya nito at naging ganitong katawa-tawang eksena. Paumanhin po. Yan. Ikaw ba ang pilit na humahabol sa kanya? Tama po, ginamit niya pa ang sariling buhay para manakot. Kaya ang anak ko ay walang magawa kundi makasama siya. 7 taon na siyang humahabol sa anak ko. Ngayong araw, sumingit na naman siya dito. Sirain ang gabing ito ng pagpirma ng kontrata ng anak ko. Ganito na lang, wala na akong pakialam kung sino ka man. Ang mga tao rito ngayon ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi sila mga taong kaya ninyong banggain. Pinapayuhan kita, pati na rin ikaw. Aminin nyo na agad ang mga kasinungalingan nyo, bilisan nyo, at humingi ng tawad at lumayas na kayo. Oo, basta aminin mo ngayon na isa kang mandaraya at tungkol sa pagkasira niya sa mga dokumento ng kontrata, maaring hindi ko na ito palakihin pa. Papaalisin na kita agad. Sinira mo pati ang kontrata? Oh, bakit? Ngayon natatakot ka na ba? Ibang na ang babaeng ito. Hindi lang niya sinira ang mga kontrata ko, kundi pinagbabantaan pa niya akong ibabalik sa putikan. Napakakatawa niya talaga. Kung ayaw mong madamay sa kanya, huwag ka nang makipagsabayan sa pag-arte niya. Dahil maya-maya lang, ay parurusahan na siya. Naintindihan mo?
Jiang Hanchu, wala ka na talagang pag-asa. Anong masasabi mo? Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, ako naman ay pwedeng mag-isip na kunin kang security guard sa aming Jiang Group. Siguradong hindi mo siya kayang bayaran. Hindi ko siya kayang bayaran? Ang presyo ng isang kainan ko ay 10 beses na mas malaki sa sahod niya. Ang masamang babaeng ito ay walang delikadesa at masyadong mayabang. Ang nasira niyang ballpen na may diamante at ang kontratang may gold plating ay hinding-hindi niya mababayaran sa buong buhay niya. Huwag mong sabihin gusto mong makulong kasama niya. Ang madayang babaeng gaya niya ay dapat busalan ng bibig, hiyain ng pagkatao, at hayaang mawalan ng matitirhan. Sa mga mukhang perang gaya niya, walang parusa ang sapat sa kanya. Mukhang nagkamali nga ako ng husto. Pasensya na sa paggambala sa piging ninyo. Napakatalino mo, mabutit alam mo na. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba aaminin na isa kang hamak na security guard at hindi ang President Yang? Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Siyempre, totoo ang lahat ng iyon. Hindi ko akalain na ang lakas din ng loob mo. Bakit? Nahuhumaling ka ba sa akin? O baka naman nakalimutan mo na kung ano ang kaya ko? Tama na! Guyan, wala ka na bang kahihiyan? Sa ganitong klase ng okasyon, hindi ito lugar para sa paglalandi ninyo, lalong hindi ito hotel para sa trabaho mo. Walang hiya kang babae. Nagagawa mo pang maglandi sa gabi ng selebrasyon ng anak ko. Talagang wala kang kahihiyan. Anak, huwag na huwag kang magpapaloko. Buti na lang at nakipaghiwalay ka sa kanya. Tignan mo ang hitsura niya. Balang araw ay mahahawaan kanya ng sakit. Si President Yang ay marangal at pinapahalagahan ang kanyang reputasyon. Guyan, kapag dumating na ang Secretary Zhou at nakitang sinisiraan mo ang kanilang kumpanya at ang pangalan ng kanilang boss, sa tingin ko, hindi ko na kailangang kumilos dahil siguradong parurusahan kanila. Si Secretary Joe ay kilalang may matigas na puso sa negosyo. Ang babaeng ito, maghanda siyang panagutan ng lahat ng ginawa niya ngayong araw. Tama yan, nakakuha si President Jiang ng puhunan sa DK at pupunta rito si Secretary Joe para makuha ang loob ni President Jiang. Sinirot mo ang dinner para sa pirmahan ng kontrata. Kapag dumating na si Secretary Joe, tiyak na parurusahan kanya ng matindi. Kayo ang dapat na magbayad. Kahit pa dumating si Secretary Zhao, kakailanganin pa rin niyang tawaging. Boss Yang, tawagin mo akong Mrs. Nababaliw na siya. Papatauhan kita ngayon din. Tama na yan. Sa oras na ito, formal akong magpapakilala. Ako ang presidente ng Yang Group, si Yang Chen. Ito ang aking business card. Gaya ng alam ng lahat, ang business card ng kumpanya namin ay may code na maaaring i-scan para malaman kung tunay. Kung mayroong hindi naniniwala, maaari nyo itong tingnan ngayon din. Guyan, para sa dramang ito, mukhang pinaghandaan mo talaga ito ng maigi. Sabi ko na sa inyo, ang tunay na boss Yang ay nasa ibang bansa pa. Tigilan mo ang pagpapanggap. Umalis ka na rito. Siya nga pala, Chenshi, hindi ba't ikaw ang presidente ng DK? Kung ganoon ay kilala mo si Boss Yang, bakit hindi mo siya tawagan ngayon para itanong kung nakauwi na nga ba siya sa bansa? Ano? Takot ka ba? O baka naman hindi ka talaga presidente ng DK at ikaw ang peking nagpapanggap dito? Guyan, sawang-sawa na ako sa'yo. Hindi mo ba talaga ititigil ito? Security! Hulihin nyo ang 2 komedyanteng ito at huwag pakawalan. Pagkatapos ng party na ito, ay saka ko kayo patuturuan ng leksyon. Nandyan na po si Secretary Zhao. Anong ginagawa nyo rito? Secretary Joe, matagal na rin tayong hindi nagkita. Itong tuso at madayang guwardyang ito ay nakapuslit sa aking handaan at nagpapanggap pa na siya ang CEO ng Yang Group. Pati ang babaeng ito, sinasabi niya na isa raw siyang Madam Yang. Hindi lang ilan ang gulo sa aking seremonya ng pirmahan, sinira pa nila ang kontrata ko. Secretary Joe, tingnan mo ito. Ano na ang dapat gawin? Ang ibig mo bang sabihin, ang taong ito ay isang hamak na guwardiya? At ang isang ito ay nagpapanggap na asawa ng CEO? Opo, ang masamang babaeng ito. Wala siyang respeto sa Yang at sinusubukan pa niyang makipag-ugnayan sa President Yang. Sinabi pa niya na, kahit na dumating pa po kayo, Secretary Zhao, dapat pa rin siyang respetuhin. Tama po ang sinabi ni Madam Jiang. Testigo ako sa nangyari. Secretary Zhao, ang babaeng ito ay nakuha pang pekein ang business card ng President Yang kahit na namuhunan kami sa Jiang Group sa pagkakataong ito. Pero kayo, sa Yang bilang namumunang kumpanya noon,
Sa tingin ko ay hindi nyo hahayaang mangyari ang ganitong mga bagay, di ba? Tama, Secretary Zoe. Ang mga ganitong bagay ay kailangang bigyan ng matinding parusa. Dahil kung hindi, sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa inyong yang, di ba? Para naman ito sa integridad at dangal ng inyong Naintindihan ko na. Ang ibig sabihin ni President Jiang ay ako na ang kumilos para turuan ng leksyon ang dalawang mangmang na ito? Opo, tama po. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Ipaubaya na po sa akin ni President Jiang ang lahat. Sige po. Ikaw ba ang nagsabing kaya mong magbigay ng testimonya? Secretary Zhao, maling tao yata ang nasaktan mo? Ang tinutukoy ko ay ang mababang security guard na ito, pati na ang masamang babaeng ito. Anak, President Jiang, masaya ka na ba ngayon? Secretary Zhao, nawawala ka na sa sarili, hindi mo dapat saktan si Kuya Hankyu nang dahil lang sa hindi namin kayo binigyan ng investment. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, hindi na mag-i-invest ang DK sa iyo. Sino ang may gawa nito? Ako po, ito ang peking business card nila. Ang mga ganitong klase ng masasamang tao ay dapat lang na itapon sa basurahan. Secretary Zhou, nagkakamali ka yata? Sigurado ka bang para sa babaeng ito at sa lalaking security guard na ito ay babanggain mo kaming lahat? O baka naman sa babaeng ito ay may lihim kayong ugnayan? Bagaman isa kang batikang senior sa industriyang ito, kailangan pa rin kitang paalalahanan, huwag mong itapon ang kapakanan ng buong Yang Group dahil lang sa panandaliang pakikipagtalo. Kung ikaw ang founder ng DK, sino ang kapartner namin? Sapat na iyan, Secretary Zhou. Ang mga dokumentong inihanda mo para kay Yan, dala mo ba? Dala ko po. Nandito po lahat. Handa na po para sa pagpirma ng kontrata. Ano? Anong nangyayari? Siya ba talaga ang boss ng Yang Group? hindi ito maaari. Isa lang siyang hamak na security guard. Paanong magiging boss siya? Secretary Zhu? Siguradong mali ito. President Yang, kailangan po ba naming paalisin ang mga tao para sa inyo at sa inyong asawa? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Ako, ang tunay na boss ng Yang Group na si Yang Chen. At ang babaeng ito ang aking fiancé, si Guyan. No? Totoo nga ba talaga na siya ang presidente ng Yang? Si Guyan, paano siya naging fiancé ng presidente? Hindi. Hindi ito posible. Tama. Iyang si Guyan. Sa anong dahilan? Hindi siya bagay sa anak ko, kaya paano siya nagustuhan ni Pamilya Yang? Ang pamilya ni Pamilya Yang ay matagal nang nasa negosyo at politika. Hindi ako naniniwala na magugustuhan ni President Yang ang isang masamang babaeng itinapon ko na. Pasensya na, nahuli ako. Sabi mo gusto mong mamuhunan sa Yang, kaya naghanda rin ako ng espesyal na regalo. Kung hindi dahil dito, hindi ko malalaman na ang mga batikang negosyante ng Haicheng ay wala palang dangal, lalong hindi ko malalaman na ang dating asawa ko ay napakawalang hiya. Tunay ngang isang magandang palabas ito. Sir President Yang, hindi po ba kayo nagkakamali? Isa lang siyang babaeng walang trabaho at manggagamit lang na lumalapit sa lalaki para sa pera. Paano po kayo makikipag-fiancé sa ganyang klase ng tao? Sir President Yang, hindi mo pa ba alam? Noong magkasama pa kami, nangaliwa na siya sa akin. Kaya ikaw, huwag kang papayag na maloko nang ipakita niya sa labas. Ikaw si Jiang Hanqiu, ang presidente ng Jiang Group? Opo, boss. Ang Jiang Group ay isa sa mga bagong sikat na kumpanya sa lungsod ng Haicheng. Kahit na malayo pang agwat nila sa ating Yang subalit, balak silang makatrabaho ng DK. At kapag natuloy ang ugnayan nila, sila ang magiging pinakamalaking kalaban ng ating Yang. Sir President Yang, tayo ang mga kilalang maimpluwensyang kabataan dito sa Haicheng.
Kapag nakuha ko na ang puhunan mula sa DK, pwede tayong magtulungan na palawakin ang ating mga negosyo. Matitiyak ko sa'yo sa isang walang kwentang babaeng tulad niya kapag pinili mo siya, pagtatawanan ka lang ng lahat. Ganun ba? Sa tingin ko ay hindi. Kabaligtaran yan, dapat pa kitang pasalamatan sa pagiging masama mo dahil kung hindi kayo naghiwalay ni Guyan, wala akong pagkakataon na makasama siya. Ikaw. Sige. Hindi ko akalain, Sir President Yang. Ayos lang na natalo kita sa negosyo. Pero pati ang basurang iniwang ko na ay kinuha mo pa? Nag-aral ka ba sa ibang bansa para lang maging tagapulot ng basura? Baka namamasura lang ang kinuha mong kurso? Tama ang hula mo. Bahagi ng trabaho ko ang magligpit ng basura, lalo na ang mga basurang tulad mo. Sige, halata ko naman na ikaw ay dahil lang may sama ka ng loob dahil hindi ka nakakuha ng investment kaya pinapunta mo siya rito para buwisitin ako. Maghintay ka lang, kapag nakuha ko na ang investment ng DK, unti-unti kong papapuntahin ang Jiang Group para kunin ang negosyo mo. Pagdating ng oras, malalaman mo na hindi ka dapat nagtiwala sa mababang uri at walang silbing babaeng iyan. Ako, mababa? Wala akong silbi? Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala ang tingin mo sa akin. Hindi mo ba alam, kung wala ako, wala ka rin sa kinalalagyan mo ngayon. Akala mo ba ang paglago ng Jiang Group ay dahil lang sa iyo? Guyan, nitong nakaraang 7 taon, ikaw lang naman ang nagpumilit. Kung hindi dahil sa nakita mong paunlad na ang karir ko, mananatili ka pa ba sa tabi ko? Huwag kang magpanggap na mabait. At ikaw naman, Yang Chen, ang babaeng ito, sa takdang panahon, ay iiwan din niya. Humingi ka na ng tawad sa akin hanggat may oras pa. Tama ang anak ko. Ang babaeng ito, bukod sa pagiging kasambahay, ano pa bang kayang gawin yan? Si Sixie, siya ang tunay na swerte ng anak ko. Kung hindi dahil sa malas na tulad mo, ang anak ko ay malamang matagal nang naging pinakamayaman. Ang ibig nyo bang sabihin, ako ang humadlang sa pag-angat ng anak nyo? Napakalaki naman yata ng bilib nyo sa sarili nyo. Tingala nyo ba talaga si Jiang Hanchu bilang isang mahusay na negosyante? Ang dalangin ko lang, kapag nalaman nyo na ang katotohanan, huwag kayong luluhod para magmakaawa ng tawad sa akin. Lahat ng meron ako ngayon ay utang ko kay Sixie at walang kinalaman ang isang tulad mo kahit kusing. Sige, napakahusay. Para sa iyo ay swerte si Chen Si, habang ako naman ay balewala lang. Ngayon gusto kong makita kung paano kanya matutulungan nang wala ang pahintulot ko para makuha ang investment mula sa DK. Formal ko nang ipinapaalam sa iyo na ang kasunduan nyo ng DK ay kanselado na. Naku, sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba ay ganun lang kadaling kanselahin iyon? Grabe? Guyan? Sigurado ka bang gising ka na? Si XCE ang founder ng DK, tapos sasabihin mong kanselado na agad? Tsaka ang kooperasyon ng Jiang Group sa kumpanya ng DK ay selyado at sigurado na. Nakakapagod manood ng palabas ng mga payaso sa buong araw. Tignan nyo. Ano ba ito? Tignan nyo ng mabuti. Ito ang kasunduan sa pamumuhunan ng DK at ng Yang Group. Nandito na ang opisyal na selyo. At kapag napirmahan na ni Yang Chen, magkakabisa na ito agad. Gusto mong kunin ang Yang para sumikat ka agad? Baka sa susunod na buhay pa. Paano naging posible ito? Bakit magkakaroon ng Yang ng investment mula sa DK? Shishi, ano ba talaga ang nangyayari dito? Kasi Masyadong malaki ang Yang, hindi ganun kadaling maunahan sila ng Jiang Group. Ang mundo ng negosyo ay parang giyera. Mukhang lamang pa rin si President Yang sa pagkakataong ito. Naku anak, ano ba talaga ang nangyari? Ang investment na $500 milyong na wala na lang ng ganoon? Hindi maaari. Hindi ito pwedeng mangyari. Sa isang walang pinag-aralang gaya mong babae, paano ka nakakuha ng kontrata mula sa DK? Siguradong peke iyan. tama si Kuya Hanchiu. Wala akong ibinigay na kahit anong utos na tulad niyan. Guyan, napakamadaya mong babae. Wala kang hiya. President Yang? Oh, President Yang? Guyan ay buntis na? Niloko ka na naman niya. Tama yan. Dati ko pa napagpasyahang mamuhunan kay Kuya Hanchu. Guyan, naglakas loob kang mamalsika ng selyo? Ang kapal ng mukha mo. Maghintay ka lang na itawag kita sa pulis para makulong ka. Jiang Hanchu. Oh, Jiang Hanchu. Napakayabang mo pa rin talaga. Kung hindi lang kita sinuportahan ng palihim,
binigyan ng pinakamagandang resources, ng mga sikat na koneksyon, at kumuha ng mga proyekto para sa iyo. Ang kumpanya mo ay baka ilang beses na sanang nalugi. Ano naman kung buntis siya? Palalakihin ko ang anak ni Yan na parang sarili kong anak. At ang batang itu ay hindi na kailangang malaman kung sino ang tunay niyang ama dahil ang taong iyon ay hindi karapat-dapat. Sige. Yang Chen, hangang-hanga talaga ako sa tibay ng loob mo. Nagawa mo pang matuwa kahit niloloko ka. Pero magkaiba si Guyan at si Sixi, hindi kanya matutulungan sa negosyo. Sayang lang, kinalaban niyo ako. At si Sixi ngayon, sa hinaharap dito sa Haicheng, baka mahirapan ka ng mabuhay. Ganito na lang, ikaw, ngayon din ay lumuhod ka sa harap namin, humingi ka ng tawad, at ibigay mo sa akin ang masamang babaeng iyan. At sasabihan ko si Sixi, nabigyan ka pa ng pagkakataon. Hindi na kailangan, magdasal na lang kayo para sa sarili nyo. Maniwala ka, sa isang salita lang ng fiancé ko, ay mababago na ang tadhana mo. Jiang Hanchu, walang saysay ang pagpunit mo sa kontrata. Sinasabi ko sa iyo, hindi na maglalagay ng pera ang DK sa Jiang Group. Maari kong ipadala ang digital na kopya nito. May bisa pa rin iyon sa batas. Mukhang totoo ang pahayag na ito. Ano nga kaya talaga ang ugnayan ng babaeng ito sa DK? Sinabi ko na sa inyo, ang kakayahan ng fiancé ko ay higit pa sa iyong imahinasyon. Isang hamak na babae lang siya. Paano siya magkakaroon ng kinalaman sa DK? Imposible. Zishi, ano ba talaga ang nangyayari? Ito, siguradong may inutusan siyang manghak. Sa network ng hotel na ito, huwag kayong magpapadala sa panloloko niya. Nasaan ang mga guwardiya? Ilabas niyo rito ang mga taong ito. Ang babastos niyo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo sa gabi ng pirmahan ng DK. Sister Lee, bakit ka nandito? Oh, nga pala, mayroon dito ngayong isang masamang babaeng nagpapanggap na CEO ng DK para sirain ang ating pagtutulungan. Pero walang problema, kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Wala siyang galang sa Sixi. Tama na. Hindi ba ito ang lalaking iyon? Sister Lee, mukhang handa po kayo ngayong araw. Pero ayos lang, kaya ko itong ayusin. Para sa ating signing ceremony ngayong araw, magpapatuloy ito gaya ng dati. Magkukunwari pa ba si Guyan? Nakita mo ba, Yang Chen? Ito ang lalaking iyon. Siguro, ang dinadala niya sa kanyang tiyan ay anak ng lalaking ito? Jiang Hanchu, sana ay hindi mo ito pagsisihan mamaya. Hay nako, nasa huling hantungan na ay nagyayabang pa rin. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Anak ko, Sinabi ng manahimik ka, hindi mo ba naintindihan? Xiaomei, medyo mabigat din ang kamay ng mga tauhan mo. Kuya, bakit ka nandito? Ako si Li Wei, ang pinuno ng Asia Pacific Region ng DK Group. Magalang na inaanyayahan si Chairwoman na maupo. Para sa signing ceremony ng pamumuhunan ng Yang, ang lahat ay handa na, maaari na po tayong magsimula anumang oras. Magalang na inaanyayahan si Chairwoman na maupo. Binabati ang DK Investment sa tagumpay ng Yang Group. Hindi ito maaari. ikaw na mahirap at walang kwentang babae. Ikaw si chairwoman ng DK? Hindi ito posible. Ikaw nga pala talaga ang chairwoman ng DK Group, ang taong hindi umasa sa kanyang pamilya, na nagsimula lang sa sariling negosyo at napabilang sa 10 pinakamayamang tao, yung misteryosong negosyante, hindi ba? Tama. Ako nga ang tagapagtatag ng DK. Jiang Hanchu, hindi ka pa rin ba naniniwala? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Kung sinabi mo sana agad sa akin, hindi sana tayo humantong sa ganito. Jiang Hanchu, binigyan kita ng pagkakataon, 3 beses, ngunit wala ka kahit isang nagawa. Bakit? Nagsisisi ka ba ngayon? Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon? Yan. Ako. Nakakatawa talaga. Magkasama tayo sa loob ng 7 taon, pero kailanman ay hindi ka naniwala sa akin. Gusto mong umakyat agad sa tuktok, pero nagagawa mong talikuran ng taong tumulong sa iyong magtagumpay. Jiang Hanchu, ikaw ang walang silbi. Ano? Yan. Hindi ganoon iyon. Makinig ka muna sa akin. Dahil ito ay dahil sa... tama. Iyon ay dahil kay Chen Shi. Tinukso niya ako at ginayuman niya ako. Masamang babae.
Paano mo nagawang magpanggap at gamitin ang pagkakakilanlan ni Yan Yan, ha? Tama na. Huwag mo nang sayangin ang oras sa kanila. Xiao Mei, pirmahan niyo na agad ang kontrata ni brother-in-law at dadalhin ko na kayo sa bago ninyong bahay. Ay, yan. Huwag naman ganyan. Walang tampuhang hindi naaayos ang mag-asawa. Ngayong maliwanag na ang lahat, magbati na lang kayong dalawa, di ba? Misunderstanding? Hindi ba tinawag mo akong masamang babae? Hindi ba tingin mo ay madumi ang perang kinikita ko? Sabi mo pa nga, hindi ako karapat-dapat para kay Jiang Hanqiu, di ba? Bakit? Ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Nagsisisi ka na? Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Yan. Ako ang may kasalanan? Patawarin mo ako. Yan. Kumalma ka muna. Pero yan, huwag mo naman idamay ang Hanqiu. Patawarin mo na ang Hanqiu, please. Mula nang lokohin mo ako, tapos na ang lahat sa atin. Ang mga ari-arian ng Jiang Group, magpapadala ako ng tao para ayusin ang lahat at agad itong idedeklarang bangkarote. Bumalik ka kung saan ka nang galing, iyan ang nararapat sa iyo. Tatlong buwang buntis. Yan. Anak ko ito, hindi ba? Yan. 7 taon tayong magkasama. 7 taon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin? Ayaw mo bang bigyan ng buong pamilya ang anak natin? Umalis ka riyan. Sabi mo noon ay isa siyang basura. At nakakatawa ring isipin na napagkamalan mong kalaguyo ko ang sarili kong kuya. Oo, kailangan nga ng bata ng buong pamilya, pero hindi niya kailangan ng isang taksil na ama. Hinding-hindi mo na siya makikita kailanman. Wala na. Tapos na ang lahat. At ikaw rin, Chenshi. Nagtataka lang ako, bilang founder ng DK, paano mo kaya ako mapapalayas? Ate yan. Ay hindi! President Go, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat ginaya ang inyong pagkakakilanlan. Nakikiusap po ako, patawarin niyo ako, pabayaan niyo na po akong mabuhay ng payapa. Kung hindi ako ang tagapagtatag ng DK ngayon, hahayaan mo rin ba akong mabuhay ng payapa? Hindi maaari, hindi ito totoo. Bitawan niyo ako. Guyan, kahit na ikaw pa ang presidente, isa ka pa ring walang hiyang itinapo ni Kuya Hanqiu. Yang Chen, simula ngayong araw, handa ka bang makipagtulungan sa akin sa pagbuo ng bagong mundo ng negosyo? Handa po ako. Simula ngayon, ako na ang iyong magiging boss. Kapag hindi ako naging masaya sa ginagawa mo, maaari kong kanselahin ang kontrata anumang oras. Gagalingan ko po ang aking trabaho. Anak, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Huwag na. Kasalanan ni Mama ito. Kasalanan ni Mama. Nagkamali ako. Ako ang sumira sa sarili kong buhay. Hindi, anak. Si Mama ang may kasalanan. Paano kaya? Kung magmakaawa tayo ulit kaya niyan, ganoon na lang ba? Tumigil ka na, anak.